Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Kwaresma ay tunghayan natin kung paano ginagabayan at tinutulungan ng Diyos ang kanyang mga anak tungo sa pagbabago. Sana maging inspirasyon at pag-asa din sa atin, sa ating sariling pagbabalik loob at pagbabago, ang mga taong ito na ating pag-aaralan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, nagsimula sila na ligaw ng landas, pero nung huli, sila ay naging banal. Ngayon, kilalanin natin ang isang santong nalulong sa pinagbabawal na gamot, nalulong sa droga. Ang pangalan niya ay si San Marcos G. Xianjiang, na isang Chinese. Noong October 1, 2000, ipinagdiwang ni Pope St. John Paul II sa Roma ang kanonisasyon ng 120 mga santo ng bansang China. Nagulat tayo, no? Kasi akala natin walang santo sa China. 120 po ang mga santo ng China. Daig pa tayo na dadalawa pa lamang dito sa Pilipinas. Ang mga santong ito ng China ay pawang mga martir na nagbuwis ng buhay para sa pananampalatayang Katoliko sa pagitan ng 17th century hanggang sa early 20th century. Marami sa kanila ay mga Chinese lay people. 33 naman ang mga missionaries mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang congregation. 86 sa kanila ang pinatay doon sa panahon na tinatawag na Boxer Rebellion sa China noong 1900. At sa hanay ng mga santong ito, iba't iba ang kanilang edad. May bata o kabataan at mayroon ding mga matatanda. Subalit isang santo ang kahanga-hanga ang kasaysayan ng buhay. Ito ay si San Marcos G. Xianjiang. Isinilang si San Marcos noong 1834 sa probinsya na ngayon ay bahagi ng Hebei, China region sa bansang ito. Namuhay si San Marcos bilang isang mabuting Katoliko at naging isa siyang doktor na matyaga at mapagmahal na gumagamot sa kanyang mga pasyente. Minsan, nang siya mismo ang dapuan ng sakit, napilitan siyang gumamit ng opium, yung tinatawag natin na opio, dahil sa pag-aakala na makakatulong ito sa kanyang paggaling. Sa halip, naging hayok siya dito at tuluyan naging isang adik. Kahit patuloy pa rin siyang nagsisimba, nagdadasal at nagkukumpisal, nung panahon na yon yung pari ay hindi siya binibigyan ng absolution o pagpapatawad at pinagbawalan pa siyang tumanggap ng banal na komunyon. Sa loob ng 30 taon, tiniis ni San Marcos na mahiwalay sa pagtanggap ng banal na katawan ni Kristo. Nagsisimba siya, pero doon lang siya sa pintuan ng simbahan kasi ang pakiramdam niya, ang dumi-dumi niya at hindi siya katanggap-tanggap ng Diyos at ng simbahan. Nung panahon na yon, tiyak tayo na mismong yung pari, hindi niya lubusang nauunawaan ang kalagayan ni San Marcos. Totoo na isang kasalanan at iskandalo ang maging isang drug addict. Subalit ngayon sa panahon natin, alam din natin na hindi lang ito isang kasalanan, sapagkat ito ay saring karamdaman ng isip at katawan at komplikado ang sitwasyon ng isang adik. Minsan, hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Siguro hindi na gagawin ng isang pari ngayon na pagbawalan na magkomunyon o kaya ay pagkaitan ng pagpapatawad sa kumpisal ang isang adik na lumalapit sa mga sakramento. Mas malawak na ang ating pananaw. Patuloy na nagdasal si San Marcos na lumaya sa kanyang pagkahayok sa droga, kahit na tila walang nangyayaring pagbabago. Matapos ang 30 taon, sa wakas, gumaling na siya at nakatanggap na din siya ng mga sakramento. Sa panahon ng paghihintay, patuloy siyang naging matapat na Katoliko at mabuting kapwa
lalo na sa mga may sakit na lumalapit sa kanya. Taong 1900 nang dumating ang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa China. Nang dumating ang mga tinatawag na Boxers na bahagi ng isang sekta o kulto na galit sa mga foreigners at lalong-lalo na galit sa mga Kristiyano, kasama si San Marcos na dinakip at pinilit na tumalikod sa pananampalataya. Tumanggi siya na talikuran si Kristo at ang simbahan. At nung malaman niya na siya at ang kanyang pamilya ay papatayin, siya ay nakiusap na siya na ang gawing huli na mamatay upang sa gayon ay isa-isa niyang masuportahan at mapalakas ang loob ng kanyang buong mag-anak. Pinugutan ng ulo si San Marcos dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo at katapatan niya sa ating simbahang Katoliko. Anong aral ang makikita natin sa buhay ni San Marcos? Napakaganda ng aral na makikita natin sa buhay ng Chinese na santo na ito. Ang imposible sa tao, hindi po yan imposible sa Diyos. Lahat ay may pagkakataon na mabuhay at mamatay na banal sa kanyang harapan. Kahit pa ang mga dating lulong sa droga o anumang uri ng adiksyon sa kanilang buhay. Makikita din natin sa kanya ang himala ng awa ng Diyos. Dito kumapit si San Marcos. Sa gitna ng kanyang pakikipagbuno sa adiksyon, hindi siya nawala ng pananampalataya na balang araw, gagawa ang Diyos ng paraan upang palayain siya, linisin siya, at ilapit siya sa kanyang sarili. Sa kanyang pagsisikap, naging kalakbay ni San Marcos si Jesus na nakapako sa krus, na siyang nagdulot sa kanya ng tiwala at pag-asa. Kaya, huwag mawala ng pag-asa dahil hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. May proyekto pa siyang iniisip, binabalak para sa atin. May pag-asa lagi sa tao na kumakapit sa Panginoon. Sabi nga ni San Pablo sa Romans chapter 8, walang makapaghihiwalay sa atin sa dakilang pag-ibig ni Kristo. Ipanalangin natin ngayon ang mga taong kilala natin at mahal natin, lalo na yung mga nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ng habag, pinupuri ka namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na lumingap sa lahat ng mga lumapit sa Kanya. Pagkalooban mo po ng lakas ang iyong mga lingkod na nalululong sa bawal na gamot. Balutin mo po sila ng iyong pagmamahal at ibalik sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Panginoon, maawain mong masdan ang lahat ng nawala ng kalusugan, katinuan at kalayaan. Ibalik mo po sa kanila ang tiwala sa iyong walang hanggang awa. Palakasin sila habang sila ay nagpapagaling at tulungan silang tumanggi sa mga tukso na nakapalibot sa kanila. Sa mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanila, Panginoon, ipagkaloob mo po ang pangunawa, ang pasensya at matyagang pagmamahal. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.